Sa'yo. Sa'yo yun. Gagi. Si Gio yun, gagi. Si Gio yun. Si Gio, yung mag-gagi. So ito guys, panoorin naman natin si Sir Ryan from Pasig City. Tubong taga Pangasinan. Tama ba? Aklan? Oh, mali pala ako, Aklan pala. Native yun na Aita. Native na Aita ba yan? So, ayan, meron ng native na Aita na pumasyal sa atin. Ayan guys. Native yan, taga Boracay. Sa mga gusto mag-debone na pumapasyal sa atin, ano, Sabado't Linggo muna ako nagpapapunta. Kasi focus muna tayo sa negosyo. Dahil hanggat wala pa tayong ads. Dahil yun, ang sabi ni Lord. Kasi totoo lang, nagka-problema tayo rin sa negosyo natin, no? Sinubok ng mga bagay-bagay. At awa naman ng Lord, okay naman, nalagpasan naman natin kahit papaano. Tapos dumating naman si Meta naman ang sumubok sa atin. So, antay-antay lang tayo. Darating din yan. At magkakaroon ulit tayo ng ads. Ganun talaga. Dinadaanan talaga lahat ng mga vlogger yan. Kung kilala nyo si Sir Gavin, syempre number 1 yan. Kaya naman talaga madalas kong pinapanood si Sir Gavin, guys. So si Sir Gavin, alam nyo ba kung bakit chip allen ang gamit niya? Sa mga hindi nakakaalam, kasi nagkaroon din siya ng violation. So useless kapag nag-upload pa siya ron sa Sir Gavin niya, wala namang ads yun. Kaya meron siyang, ang ginagamit niya ngayon, yung chip allen, diba? Yung chip allen ang ginagamit niya sa pagbablog. So ngayon, may idea na kayo kung bakit, no? At sana kapag gumawa rin tayo ng isa pang page na at least meron tayong backup, sana support nyo pa rin ako doon, mga idol. Yun lang. Habang pinapanood nyo sa pagdedebone dito sa Sir Ryan, nagpa-practice pa lang sila, guys, no? Hindi pa talaga ganun ka-master nila ng pagdedebone. Sa mga magsasabi dyan, nadudurog yung baboy, okay lang yan. Basta mahalaga, matuto sila. Lahat naman na nag-uumpisa, nagkakaganyan. Hindi naman lahat na nag-uumpisa, magaling agad eh. Hindi naman lahat na nag-uumpisa, alam agad yan. Malaking advantage nga to kung tutuusin sa lahat ng mga baguhan. Yan, malaking tulong to sa inyo, guys. Kasi nung panahon namin, nung panahon ko, yung nag-training ako ng slaughtering operation in situ, wala rin talaga akong idea sa mga ganito, no? Kasi gusto ko lang din talaga makapag-abroad. Kasi gusto ko makaipon, gusto ko magkaroon ng negosyo. Pero hindi pala ganun kadali yun. Hindi pala pagka ginusto mo, agad-agad makukuha mo. Pinaghihirapan pala talaga yun. Doon ko na-realize na hindi pala madali ang buhay talaga. Talagang kailangan pala talagang sumugal, mag-invest, paglaanan ng oras, panahon. Kasi akala ko dati ganun-ganun lang. Tapos nung nag-slaughtering operation in situ ako, pag graduate ko, ayos, makapag-abroad na ako. Nung tinignan ko yung mga requirements sa mga page ng
pag-a-applyan tulad ng mga Magsaysay, Golden Horizon. Yan, ayun pa lang mga meron dati. Ayun pa lang yung mga idea ko dati, mga alam ko. Kasi Canada lang talaga din talaga yung gusto ko applyan dati. Boss, ingat! At ayun yung gusto ko mga applyan dati. Canada. Canada talaga yung number one sa puso ko nun. Kasi nga, bukod sa maganda na yung benefits, makakasama mo pa yung pamilya mo. At the same time, yung libre pa yung pag-aaral ng anak mo, no? Kaya sa mga nakakarap mag-abroad yan, huwag kayong titigil, tuloy-tuloy lang. Trust the process lang. At ang estimated ko talaga noon, kasi ilang taon ba? Estimated ko talaga, sabi ko, mga 26 siguro sana. 26 years old ako, sana pag-abroad na ako. Pero hindi pala ganun yun. Pagka ibibigay sa'yo ni Lord, ibibigay sa'yo ni Lord. So, kasi talagang pangarap ko talaga magka-negosyo. Marami na akong spot na nakikita na pwede kong pagnegosyohan. Pero wala pa akong sapat na budget dahil nagtatrabaho pa ako that time. Nagigain pa ako ng experience. At least meron akong dalawang option. Pwede ako mag-abroad, pwede ako mag-business. Pero goal ko talaga mag-abroad para magkaroon ng pera, magkaroon ng puhunan sa negosyo. Ang second option ko talaga, mag-business dito sa Pilipinas. Kasi masaya dito. Dahil dito nandito tayo, masaya. Kasi sa abroad guys, sa totoo lang, pag nasa abroad ka, trabaho, bahay lang. Depende na lang sa'yo kung paano mo i-enjoyin sa abroad, di ba? Pero maganda talaga benefit sa abroad, malaki ang pera. Pero pag doon mo ginastos, halos same value lang yun. Kung dito mo gagastos malaki talaga ang value ng pera nila. Di ba? Tapos, nung pagtapos ko mag-slaughtering operation, training ako ng deboning, mga pre. Kaso nga lang, hindi ako pinapahawak ng baboy, pinapanood lang ako. Nonood lang ako, tapos pinakang final 2 weeks ko nung pagdedebone, kakapanood, pinatanggal sa akin yung paypay, hindi ko na talaga matanggal kasi wala pa talaga idea nun, dahil di naman itinuturo sa akin, pinapanood lang sa akin. At yun, tumatak sa akin yun. Siyempre, sabi ko, balang araw, pag ako na yung magtuturo sa mga baguhan, hindi ko ituturo yung tinuro sa akin ng mga nag-train sa akin na pinapanood lang ako, hindi ako pinapahawak. Kasi hindi ka matututo kung manonood ka lang. Hindi mo kasi hanggat hindi mo kasi na-experience na umawak ng baboy, mag-debone, sa isip mo, kaya mo. Pero sa galaw, mahirap. Diba? Parang basketball lang. Tulad ng mga nagre-retiro, yung mga talagang minahal nila yung larong basketball. Minahal natin yung larong basketball. Pero kaya pa ng isip natin, pero ng katawan natin, hindi na. Diba? Parang ganun din dito sa deboning, mga pre. Basta practice lang talaga. Practice lang ng practice. So yun nga. Itinuro ko yung best ko. Itinuro ko at ini-improve pa natin para mas madaling matutunan at mas madaling matanggal yung mga buto sa laman. At mas madali natin magawa yung deboning at maipasa natin yung mga requirements na hinihingi ng employer. At the same time, pagka nagka-trade test ang ina-applyan nyo, napakalaking tulong nito mga idol. No? Kasi dito, marunong ka na mag-deboning, i-improve mo na lang yung bilis. Diba? Ang number 1 talaga dyan, kabisaduhin mo lang. Yung tinuturo ko nga, step by step. So, pag nakabisado mo na yon, nakatatak mo sa isip mo, pagka humawa ka na ng baboy, magagawa mo na yan. Mas malaking advantage nito kung may sarili kang baboy or may kinakalasan ka or nagtatrabaho ka sa mga supermarket, wet market. Malaking bagay na yan. Gagawa mo yan na maayos, no? May diskarte naman dyan kung paano yung gagawin mo sa mga buto. Di ba? Natutulala. Natutulala sa pagtatanggal ng shoulder blade. Yung camera wala na sa... Ganyan talaga nagka-camera, no?
Nado ka manood sa camera. Yan. Yan lang guys, at sa mga nag-a-apply lang, tuloy-tuloy lang kayo mga idol. Huwag kayong titigil. Siyempre dito sa atin, ang butcher, maliit ang sahod, maliit ang tingin, di ba? Lalo na yung mga graduate, pero maraming butcher na graduate sa abroad. No? Tapos, ito yung isang opportunity na at the same time, pwede mo siyang gamitin sa negosyo. 'Di ba? Matututo ka rin kumain ng karne, matututo ka mag-alaga ng karne, alam mo yung malambot sa hindi, alam mo yung pwede pa sa hindi, at alam mo yung lasa ng box meat, frozen meat, sa fresh meat, guys. Tuloy-tuloy lang mga idol, walang hihinto. Para sa pangarap, di ba? Para sa pamilya. Kaya natin 'to ginagawa, no? Marami talagang hindi talaga ito yung larangan nila. Kumbaga, susugal sila sa larangan ng pagbo-butcher para lang matupad yung pangarap mag-abroad. May bigay yung mga benefits na kailangan ng mga anak natin, tapos yung pamilya natin, syempre. Mas masarap mamuhay sa abroad kaysa sa Pilipinas dahil sa benefits. Hindi ka hassle. Oo, kikilos ka talaga kasi kailangan mong bayaran yung mga dapat mong bayaran. Pero salary deduction, hindi mo ramdam yun. Kaysa dito, halos lahat. May kung nangungupahan ka pa dito. Di ba? Napakahirap ng buhay sa Pilipinas. Lalo na pagka wala ka pang business sa Pilipinas, napakahirap ng buhay. Sa totoo lang. Di ba? Yan, grabe yung life natin. Ayaw na humiwa. So, sa mga baguhan naman, yung mga papasok pa lang sa larangan ng pagbubutcher, huwag kayong mainip. Tuloy-tuloy lang. Enjoyin nyo lang. Ayun ang pinaka-importante sa lahat. Enjoyin nyo lang yung ginagawa nyo. And peace out, guys. Sana may nakuha